Kaiju Number 8, Season 2, Episode 7. Ang pusong di matitinag. Nagbukas ang episode sa isang mabigat na atmosfera sa Defense Force Headquarters. Ang buong organisasyon ay balisa, matapos ang revelasyon ni Kaiju Number 9, nakilala niya si Kafka Habino bilang Kaiju Number 8. Sa loob ng isang meeting room, pinag-uusapan ng mga high-ranking officers, ang posibilidad na may traitor sa kanilang hanay. Ang presyon ay lalo pang bumigat nang magdesisyon ang Central Command na magpadala ng isang internal inspection unit upang masusing bantayan ang bawat miyembro ng 1st Division. Habang pinagmamasdan ni Kafka ang mga kasama, ramdam niya ang lumalaking panganib. Hindi lang ang kaiju ang problema, pati ang tiwala ng kanyang mga kasamahan ay unti-unting natitinag. Sa isang mabilis na sulyap, nahuli niya ang tingin ni Kikoro na puno ng kaba at pag-aalala. Hindi dahil sa hinala, kundi dahil sa takot na baka siya ang unang madamay kapag nalaman ang katotohanan. Mission Briefing, ang pagbabalik ng Kaiju Variant. Hindi nagtagal, isang panibagong misyon ang dumating. Isang napakalaking Kaiju Variant ang umatake sa isang baybayin sa timog. Ang halimaw na ito ay naiulat na may kakayahang manghigop ng enerhiya mula sa kapaligiran, na nagpapalakas sa kanya habang tumatagal ang labanan. Kung hindi ito mapipigilan, kaya nitong sumabog at lumikha ng energy blast, na maaaring pumatay ng libu-libong tao. Ang 1st Division, pinamunuan ni Captain Gen Narumi, ay agad na ipinadala. Ngunit bago sila umalis, malinaw ang utos ng Command Center, capture as much data as possible. This kaiju might be the key to understanding Number 9 network. Sa isip ni Kafka, mas malinaw ang mensahe, kung may koneksyon ito kay Number 9, baka ito rin ang magbubunyag ng sikreto ko. Paglapit sa baybayin. Pagdating ng team sa lugar, sinalubong sila ng isang malabagyong hangin at alon. Ang Kaiju Variant ay isang napakalaking halimaw, na mistulang may mga ugat at tentacles na nakabaon sa lupa, sinisipsip ang enerhiya ng buong baybayin. Bawat minuto, mas lumalaki at mas nagiging marahas ang mga pag-atake nito. Si Reno at Kikoro, ang naunang umatake, gamit ang kanilang bagong upgraded weapons. Ngunit sa bawat suntok at bala, tila lalo lang lumalakas ang halimaw. Ang mga tentacle nito ay bumabalik na parang nabubuhay. Sinusubukang hatiin ang mga sundalo. Narumi vs. Kaiju Variant. Pinakita muli ang husay ni Captain Narumi. Tumalon siya mula sa isang mataas na gusali at gumamit ng sabay-sabay na rapid-fire strikes, gamit ang kanyang dual pistols. Sa bawat putok, sumasabog ang mga tentacle ngunit mabilis ding nabubuo. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag, gamit ang advanced targeting system ng kanyang suit, parang nakikita ang kilos ng halimaw bago ito mangyari. Kahit gaano siya kabilis, ramdam niyang hindi ito ang karaniwang kaiju. Pinag-aaralan tayo ng halimaw na ito, bulong niya sa sarili. Sa gitna ng panganib, habang tumitindi ang labanan, isang malakas na pag-uga ang nagpakolaps ng isang bahagi ng baybayin, kung saan muntik nang mahulog sina Reno at Kikoro. Nang makita ito, hindi na napigilan ni Kafka ang sarili. Tumalon siya upang sagipin ang dalawa, at sa gitna ng pagtalon, bahagyang lumitaw ang itim na aura ng Kaiju Number 8 sa kanyang katawan. Hindi man niya tuluyang ginamit ang full transformation, sapat iyon para mapansin ni Captain Narumi ang kakaibang enerhiya. Saglit siyang natigilan habang pinaputukan ng halimaw, napatingin kay Kafka na tila may nakikitang lihim. Matapos ang matinding bakbakan, natukoy ni Narumi ang core ng Kaiju Variant, isang malakristal na hugis sa gitna ng katawan nito. Pinamunuan niya ang coordinated strike kung saan sabay-sabay na umatake ang buong 1st Division. Ginamit ni Kikoro ang kanyang high-impact launcher para basagin ang panlabas na armor, habang si Reno ay nagbigay ng cover fire. Sa huling sandali, tumalon si Narumi sa ere at naglabas ng sunod-sunod na bala. Tuluyang pinasabog ang core. Isang napakalakas na pagsabog ang sumunod, ngunit salamat sa koordinadong aksyon ng team, nailigtas nila ang buong baybayin at na-neutralize ang halimaw. Habang nagsasagawa ng clearing operation, natagpuan ni Reno ang isang kakaibang device na nakabaon sa loob ng katawan ng kaiju,
isang black cube na parang transmitter. Biglang nagliwanag ang cube at naglabas ng isang hologram. Isang malamig na boses ang muling narinig. Hindi niyo ako mauunahan. Ang bawat laban ay bahagi ng aking laro. At ikaw, Kaiju number 8, oras mo na. Tumigil ang lahat, at sa gitna ng katahimikan, tumingin si Narumi kay Kafka. Hindi niya sinabi ang pangalan, ngunit malinaw ang mensahe, alam ko na may tinatago ka. Sa huling eksena, makikitang mag-isa si Kafka sa tabi ng sirang baybayin, hawak ang kanyang kamay na bahagyang nangangitim dahil sa paglabas ng kapangyarihan. Sa isip niya, hindi na ito matatago. Kailangan kong pumili, protektahan sila bilang tao, o lumaban bilang halimaw.